Strengthen all their heart her clothing, and she shall rejoice in time to come. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Her children arise up and called her blessed, her husband also, and he praiseth her. Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Favor is deceit, and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Sabay-sabay. Give her of the fruits of her hands, and let her own works praise her in the gates. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong masalita, Panginoon. I pray, pagpalain niyo bawat isa sa mensahe ngayong umaga, na ma-honor din ng mga mothers, Panginoon, na tama po, Panginoon, sa kanilang gawain, sa kanilang role, at even mga young ladies, Panginoon, of course, i-assume nilang role na ito, Lord, in the future. Let this be a warning din, and then blessing din, and instruction to them, at encouragement din, Lord, na ito po yung ideal woman sa Bible, Panginoon, na makita namin na matupad din po, Lord, sa bawat isa, sa mga husband, sa mga lalaki ng Panginoon. Of course, we enable our wives, we love them, and bigay din yung pangailangan nila, Panginoon. Yan din mga anak, honor namin ang mga magulang, mga nanay this time, Panginoon. But mabalance po, Lord, against, of course, imbalance, Panginoon, sa labas, sa liputan, Panginoon, na nagkakaroon din ng imbalance, Panginoon, dahil sa mga feminist movement and the like. I pray na biblical standard ang aming uphold dito, Lord, sa church, at paggabayan ng ganitong bagay, Panginoon. Lahat po, Lord, kayo maggagabay. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning sa lahat. Happy Mother's Day po, no? So again, gawin natin to every other year. So hindi naman tayo makukulangan dito. Of course, yung mga mothers, kailangan ma-encourage din yung mga young ladies na ito po yung kanilang standard. Again, wag tayo magsimula kasi ito po yung napakaganda ng virtuous woman nga, no? At problema iba, parang ang hirap abutin naman. Kaya iba, tawag dito, virtuous woman ka ba? Ganyan yung mga asahan minsan. Kailangan intindihin natin na ito po yung, again, ideal. Halos walang makakaabot nga dito eh. Pero of course, kaya ang ideal, ito yung perfect. I-pattern natin sarili natin dito. Ay mga babae. Pero applicable sa mga lalaki ito sa tamang application. Mamaya mabanggit naman natin yan. Okay, ang title natin yung umaga is Far Above Rubies. Okay, far above rubies. Pag sinabing far, malayo. Pag sinabing above, lagpas, taas. Rubies po yung gem, no? Hindi ko nakapaghanda dito, pero 5 lang daw po yung mga traditional na tinatawag nilang precious gems. Though sa Bible po may 12, no? At actually, kung naalala niyo yung Bible quiz natin, sino makapagbigay ng 12? Onyx, Sapphire, Carbuncle, Jasper, Diamond, Ruby, Emerald, ano yung Jacinth, yan, ano yung Violet, yun ang paborito ko, Amethyst, and then, ano ba? Ayan, so mga precious gems. And then sa Revelation, may 12 rin doon, at I believe, iba yung lista, pero parang parang isa lang yun, nagbago lang ng konti yung pangalan. Pero yung 5 pinaka-precious gem, traditional, no? Yun nga, yung diamond, of course, pinakamatigas. And then ito, ruby. And then, of course, emerald, amethyst, and then, ano yung nakalimutan ko? Emerald yung green, jade is China lang yan. Pero, nakalimutan, blue, sapphire. Yan. Okay? So, hindi yan sa Marvel. Yan yung kaya, pero, oo nga mga kulay na, no? But anyway, so walang perfect dito, pero i-measure nyo rin yung inyong sarili dito. Amen? Obviously, wala ang bida kayo, mga mother, mga babae, pero yung lalaki,
Wala na mas may bida sa atin. Isusupport natin yung mga babae. Amen? Enable natin sila para maabot nila to. Kasi hindi nila magagawa to kung wala ang tulong natin eh. Totoo lang. Kaya napakaganda nito. Ideal setup sa babae. Of course, hindi lahat tayo mag-aasawa. Pero sa lahat sana mag-asawa. Ayan ay, again, sabi ng Panginoon, it's not good for a man to be alone. Okay, single. So, pero, yes, minsan mahirap mag-asawa, pero hindi rin. Masaya naman. Tulungan naman yan eh. So, pero focus tayo ngayon. Ang subtitle pa natin, The Value of a Virtuous Mother. Okay? So, ang title natin is Far Above Rubies. So, mahal yan. Diamond, mahal. Though again, sa panahon natin ngayon, kinoconstruct na yan sa laboratory. Pero, alam pa rin naman natin yung value niyan. Additionally, pero kahit ginawa sa laboratory yan, ano pa rin yan eh, mahal pa rin. Kasi process. Pero ngayon, kaya nang gawin niya ng ilang oras lang daw yung diamond. Alam niyo ba yun? At na may nagsabi lang din sa akin, mga alahas na pastor, may nag-share sa akin eh. So talagang pinataas nila yung value parang marketing strategy. So pero again nga, still, may halaga po yan. So imagine nyo, kayo mga ladies, gusto nyo ba bibigyan kayo ng mga pangasawa nyo ng sing-sing tapos ang is bote ng puwet ng baso ba yung tawag doon? Sabi na nagbenta sa namin, totoo daw to eh, pero puwet ng baso. Yan ang tawag na mga glass lang. So, syempre, bandang huli, makisira yun. So gusto ko sabihin dito, may value po yan. At sa ating text ngayon, pag-aaral, kinukumpara po ang mga nanay, especially ang babae, na nanay po to, no? Mamaya sabihin, mga yan po ang status at magandang status nga po yung parang end state ng maayos na babae. Though again, hindi na tayo pinipilit mag-asawa. At minsan, hindi yung iba sa atin, huwag naman, pero isa sa mga blessing ng Diyos, magkaroon ng mga anak. Amen? Totoo po yun. So sana discern nyo, hanggat maaari nga, marami. At nabanggit ko rin sa inyo, sa atin sa church natin po, pag mag-send tayo ng pastor dito, ang standard natin medyo hindi pareho sa ibang baptist. So medyo pinataas natin. Dapat, ang pastor ay may asawa na, may trabaho of course. Then maraming anak, hindi lang isa. Pinapaalala ko lang, baka may mga nangangarap magpastor dito, napaganda po niyang desire, amen? Sabi sa Bible. Pero, yan. So, magiging katuwang mo yung asawa mo na napakalaking gagampanan po sa buhay mo, sa pamilya mo, at kung sakali magpastor ka sa church. So, kaya, again, title po natin is Far Above Rubies, subtitle, The Value of a Virtuous Mother. Okay, so may mga konting po so sanay po tayo sa, kasi nga yung Mother's Day ay naging naging international sensation na to. So, totoo lang. Ginaya lang po yung Father's Day kasi kawawa, hindi naman kawawa. Mga lalaki, hindi naman tayo masyadong dyan. Pero maganda rin, ma-appreciate, ma-honor yung mga tatay, amen? And then actually, may mga grandparents day na rin. Unfortunately, sa June, sana wala nang sodomite month, amen? Mga Pride Month, so nilalabanan daw nila yung kalokohan na yan. Unfortunately, yung new pope nila ata ngayon, parang Francis din daw, hindi ko alam. Balitaan. Ha? Oo nga. Leo, no? Pope Leo. Whatever, no? Kasi, yun sila mga pagano, hindi natin we cannot expect anything. But, alam din natin dapat yun. Ba't yung sabi yun? Yun yan, no? So, meron tayong ino-honor once a year, kung ano man yan, isa yung mothers dyan. So, yung naging kalakaran, parang naging na yan, tradition na po mga, nauso daw yan mga evangelical Christians. Yan, Mother's Day, so wala tayong problema dyan. Nabanggit ko lang sa inyo, hindi natin naabusuin, ayoko rin ng every year, na obligadong ganyan, hindi naman. Pero tama lang. Kasi tama lang din na ating objective ay ma-honor din, ma-appreciate ng mga mother. Kasi totoo lang, minsan kaya na-stress din yung mga mother. Kasi wala yung support ng lalaki.
Nabanggit ko lagi sa inyo, di ba? Hindi ko na gustong pangalanan sa diadem. Si Pastor, lagi nabanggit niya, yung mga babae daw ang laging taga-salo ng problema. Yung anak, kasi lalaki, barkada pa. Nakakalungkot yun. At naisira yung pamilya dahil doon. So again, ano talaga dyan, lalaki, bandang huli. Sa inyong balikat, responsibilidad. Pero ang babae, makikita natin ngayong umaga, ay napakahalaga rin. At lalo kung gagampanan niya yan sa biyaya ng Panginoon, sa tulong ng Panginoon, ay napakagandang buhay. Amen? So sana yung mga young ladies, picture niyo yung sarili niyo, si Lenlen, andun pa lang siya eh. Okay? Mga young ladies, picture niyo yan, dapat maayos ang asawa niyo, makadiyos kayo, isa dyan mag-uumpisa yan. Kasi hingin mo yung sa Panginoon yung maayos na lalaki. Amen? Mga lalaki naman, ganun din, maayos na babae. Ito, pwede maging picture to, pwede maging template natin ang hahanapin natin. Hindi yung TikToker yung hahanap. Ba't ano agad yun? Mga papansin, pa-cute, pa-bebe. Hindi, dito tayo sa virtuous woman. Kaya nabanggit ko na yung ruby, no? And then yung value, pag sinabing value po ay halaga. Na pinag-usapan nyo kahapon, no? Stephen, naalala ko, ano sila? Ano yung subject na isa doon? Edukasyon, pagpapahalaga. Values education lang yun eh. So tama yun, yung sa mga kami, homeschool kasi kami, bira ako, member ka ng Baptist Church, ba? Parang yung buong buhay mo, values, education, no? Pero pag value, ito yung halaga. Kaya hindi natin gustong yung mga babae especially, sa panahon natin yun, sobrahan naman yan. Sa totoo lang. Yung mga feminist movement, nabanggit ko sa inyo. Pwede tayong magkaroon ng ganyan seminar. Pakilista nyo na. Anti-feminist movement. Seryoso po yan. Sa totoo lang, seryoso pong bagay yan. Kasi nga parang nag-umpisa sa parang tama, bandang huli, na abuso, and then later, ay nagagamit ng demonyo para sirahin yung pamilya. So yan, pakilista nyo. Again sa GC para hindi makalimutan. So ngayon, ano pang gusto ko i-define dito? Mother. Alam niyo yung mother ngayon, pinagtatalunan. Define mother. Define a woman. Paano mo sabing woman? Kasi mga trans na mga sodomites, di ba? Gusto nilang pangalandakan yung kalokohan nila, kademonyo nila. Paano mo sabing babae? Ito babae rin itong trans eh. How do you define a woman? Kaya busit na busit yung mga Kaya ang gusto nilang tawag sa mga woman daw, hindi woman, mga birthing person daw. Kaya kasi may mga woman na hindi talaga nanganganak kasi trans eh. So gusto nilang salaksak sa natin, sa baga natin yung kalokohan nila. So tayo maano yan, yung mga normal na tao pa, pag sinabi woman, babae, nanganganak, no? And then, siya ay, of course, dalawa lang ginawa ng Diyos, lalaki, babae. So, siya yung helpmeet. Tandaan niyo po yan. Okay, never sana kayong lalo mga young ladies, never kayong ma-offend dyan. Huwag kayong gayahin may sakino pala, kinakawaan na, may sakit. Isa yun sa mga nung panahon namin na independent woman, malaki ang kita, ganyan. Puro kalandian ang pinag-ano niyan. Kaya palipat-lipat ng asawa. Nakikinig ba? Nandito ka, woman. Ano kayo dyan? Nandito, para sa inyo to eh. Dito kayo. Ayan. Saan na ako? Luis Aquino, ayan. So, yung feminist movement, iwasan natin. Aralin natin ngayon yung ideal woman. Maganda, may asawa, ginagampanan niya ng maayos yung kanyang role sa kanyang tahanan, and therefore sa church din. Naging asset siya. So kaya ang natin, what is a mother's value to us? Us dito is, of course, sa pamilya and then sa church. So isa-isa natin to. So sabi dyan, who can find a virtuous woman? For her price is far above ruby. So kanta din po yan, daming kantang ganyan eh. Kinakanta kami sa choir na yan. And then, paborito ko yung The Love of the Mother. Mamaya, pakanta natin yan dyan. Music natin mamaya. So, number 1, ano yung halaga ng mother dapat sa atin? So, dahil lahat tayo may mother. At mga lalaki, magkakaroon tayong asawa. Kung ikaw ay babae, magiging mother ka. Dapat maintindihan mo yung iyong halaga.
At kung hindi ka mahalaga sa sarili mo, wag naman. No? Ano mo yun? Maintindihan mo na mahalaga ka dapat sa Kasi yung halaga po, alam nyo ba yung halaga ay may meme na ganun eh. Bago tayo pumunta sa introduction ulit. Mahilig sa sakyan, sino mahilig sa sakyan dito? Eh siya may kwento eh. Anak! Kunwari ako ay meron akong, hindi ko alam yung mga model. Pero sa may luma ako sa site, mga mekaniko. May lumang model. Nasakyan ako na, kunwari, BMW. Pero luma na. Sabi ng tatay, anak, ibenta mo, subukan mong i-offer tong sasakyan na to sa dyan sa Marikina, sa car dealer na yung tawag dito, yung normal na market ba? Sinubukan niya, ito po yung aking sasakyan. Tay, binabarat, ang magkano lang daw, 10,000 na lang daw kasi luma na eh. Okay. Next naman, anak, subukan mo tong i-offer sa yung mga club na mga mga mahilig sa sakyan. So, in-offer niya, may picture siya. Mamaya collector eh, sa huli yun eh. Okay, basta in-offer niya, uy, tay, ba't mas mahalaga daw? Sabi nila, bibili nila kahit 100, kahit 500,000 daw yung sakyan ko tayo. Okay yun ah. O, sige. Last naman, doon mo ibenta sa mga collector. Punta ka sa ganitong hanapin mo yung mga nagko-kolekta ng sasakyan. Doon mo i-offer yung sasakyan natin. Di pagbalik ng anak, tay, ay 12 million daw, ibili nila. Ano napansin nyo doon? Nakintindihan niyo ba kwento? Ang halaga pala minsan ang isang bagay nagde-depend hindi lang doon sa mismong siya. Minsan kung saan mo siya ginagamit. Dahil yung mga kolektor na yan, nino-collect nila yan, pang poma yan, tsaka pang gusto nila, ewan ko, iba ganun eh. Kaming mga mahirap lang kasi nag-ano ng electric pan, di ba? Sinadadin lang. Meron din kami nangongolek, may mga mamahalin ding electric pan kasi bakal pa kahit ihataw mo sa sinong gusto mo ihataw, patay na yung Ngayon yung electric pan masagi mo lang gano'n, siraan na eh. Kaya kinokolekta rin nila yon. So yung gusto ko yung value natin, especially mga babae, di ba? So alam niyo na, nangyari sa atin dito, may mga hindi nagpahalaga ng kanilang buhay at pagkababae. Ngayon, may kinukwento si Bad ng yun, nakakalungkot na nakakayak na pero hindi niya pinahalagahan eh. Ngayon, hindi alam. Yung value na ngayon, parang na lang. By the way, yung mga banggit ni Bad kanina, yung mga pagbabae, pag hindi mo pinahalagaan yung sarili mo, kahit pa sa ngayon ay bumibenta ka, sa utak ko yung mga yung mga bastos na babae, alam niyo ba yun? Yan. So binabayaran sila ng mahal ngayon, pero bandang uli wala na silang kwenta. Kahit mga Hollywood star, niyo yan, pansinin niyo. Hindi masyadong tumutok, pero mapansin niyo wala na silang halaga. At nabanggit ko nga sa inyo yung kwento sina Jennifer Lawrence ba yan? Siya nagpatotoo talaga siya na binibenta sila doon, literal. At kaya sila ay napipili, so kahit anong pelikula sila, hindi lang sila magaling. Yung pala, may makinausap ng, alam mo na, kasi literally binabastos sila, ginagamit literal. So mga babae at ganun tayong mga lalaki, maghanap tayo ng mga lalaki, maghanap tayo ng maayos. Parang ikaw yung nasa collector, yung natin. Ang mahalaga sa iyo yung kotse kasi dahil sa kanyang true value. At yung mata mo kasi nakatingin sa tamang value. Kasi mahalaga sa iyo yung bagay na yun. So kung ikaw yung mag-aasawa, mga lalaki muna tayo sino ba yung virtuous woman? Yung mga gagawin niyan to. Willing siya, mahalaga siya, nagampanan niya yung dapat niyang gampanan sa buhay mo, at then sa church din. Mga babae, kayo naman, picture niyo sa sarili niyo na ganito kayo. Sana. Amen? Hindi kayo babasura lang kasi bastos ka rin naman eh. Kaya bandang uli, ang baba ng tingin sa'yo ng mga tao. Asawa mo, wala kang kwenta, ang delay mo i-dump. Okay, number 1, verse 10. Point number 1, very precious. Yun lang. Anong value ng mga nanay?
Very precious kasi sabi niya, far above rubies. Pag sinabing above rubies, sabi natin ang halaga ng diamond ngayon is, again to, napakaliit naman kasi ito. Hindi mo nga malaman kung diamond ba talaga to. Sabi nung nagbenta, diamond. Napatuldok lang to eh. Sabihin natin ang diamond na ganyan is, sabihin natin ano bang presyo. Bigay kayo ng presyo. Kaya 1 milyon, kunwari. Yung ruby daw mas hindi siya ganun katigas, pinakamatigas sa diamond daw eh. Mas mahina siya ng konti pero matigas pa rin. Pero dahil rare, alam niyo rare? Mabulol ako eh, rare. Ano, madalang, bihira. Ano yung magandang term dyan? Rare find, di ba? Mahirap hanapin. Kaya ang tabi dyan, who can find? Ang hirap hanapin. Kaya po pansinin nyo agad, yun nabanggit kanina, sasakyan, ano pa, yung may mga bagay na mahirap hanapin, pero mahalaga, may gamit na maayos, mahal po yan. May mga element daw po na bibiling kahit magkano, kasi nga, walang ibang kailangan ko yung bagay na yun, tapos hindi ko mahanap kung saan, bibigay ko yung lahat ng kayamanan ko dyan, kailangan ko. At may kwento rin ng Bible dyan, yung tinatawag ng Pearl of Great Price, di ba? Na nakita niya, binenta niya lahat ng pag-aari niya, makuha lang niya yun. Okay, huwag niyo gagawin sa totoong buhay yun, ha? Ano lang kasi yun eh. May mga ganun tao kasi mahalaga sa kanya yung mga ganitong finds. So, kaya number 1 is very precious kasi bihira. So, ang point ko dyan, nabanggit natin yung mga prostitute kanina eh. Mga mababaw, lipad na babae. Huwag na kayong gumaya, amen? Nabanggit ko lagi yung TikTok na yan. Pinapa-chip nila yung sarili nila. Akala nila maganda sila, in a way, oo naman. Kaya sa dami nyo, di ba? Kaya dati ang style po ng mga Hollywood, hindi naman kaganda ang babae, maganda ng konti, pero ginagawa nila, ina-exalt, tinataas nila, palibasa, ikaw lagi nakikita sa sabi lang, ang ganda. Ngayon, ang media ngayon, masyado na accessible sa lahat. Kaya ngayon, na-realize din siguro itong mga to na marami nang maganda dyan. And therefore, hindi na sila rare. And therefore, hindi na sila mahalaga. Pero alam niyo sa lalaki, mga babae, nakikinig ba kayo? Paglalabang kayo ng patayan yan. Nasa Bible yan. At kahit nga yung mga pelikulang gumagaya dyan, kasi totoo po yan. Pag minahal ka talaga niyan, gusto mo yung value mo mataas, hindi mo kailangan ang value mo mataas sa lahat ng tao eh. Kailangan lang sa asawa mong lalaki. So kaya ngayon pa lang, pangalagaan mo yung testimony, yung katawan nyo, huwag nyo yung gagawing. Lalo na kasi ngayon sa panahon nga natin ngayon, pag nakuhaan ka nag-TikTok ngayon, mga malandi dyan, lalo pag nagpakita ka pa ng mapicturean ka, pwedeng ma-share. Ikaw na mismo, nagpapakamatay daw na ganun. Hindi, wag namang umabot sa ganun. Pero yun nga, wag kayong tatanga-tanga kasi. Amen? Natindihan niyo ba yun? Amen. So, kasi gagamitin sa inyo ng demonyo yan, tsaka mga anak ng demonyo. Sabihin natin worst case scenario. Yun nga, nakitaan ka ng ganun. Anong gagawin mo doon ngayon? Iba nagpapakamatay. Wag naman. Pero, kasi nga yung damage nyo sa pagkatao mo, ganun na lang. So, pa natin ha. Kunwari naman, yan, nagkaroon ka ng boyfriend na alam mo na. Naisahan ka ngayon. Ano yung sabihin nun? Naisahan ka. Sinuko mo yung bandera. Puro tayo, ngayon, pahaging lang eh. Kasi ang hirap pag-usapan minsan eh. Sinuko mo. Sa palagi mo, kukwento nyo sa iba. Yari ka na doon. Bumababa yung value mo ngayon. Na-explain ko dati sa mga time preaching na ganun dito. So, bumaba na yung value mo. Bandang huli, para kayong kwento nga ng pastor na, di ba, yung una, tall, dark, and handsome, and then naging tall and dark na lang, and then naging tall na lang, and then kahit lalaki, basta lalaki, ganun, bumaba na yung bumaba na yung standard kasi ka na eh, nagmumurang kamatis ka na, hindi mo plinano, na napakahalaga mo pala, pwede ka maging napakahalagang bagay, hindi bagay. Basta ganun, no? Sa asawa mong lalaki na paglalabang ka ng patayan, siya yung magtatrabaho pa sa'yo, sinuko mo. Wala nga yung kukuha sa'yo. Sinong tangang pinagpasa-pasahan ka ng sino. By the way, kahit mga unbeliever.
Kasi meron namang tsatsaga dyan eh. Kasi nababasa ako, sila nag-aanuhan eh. Titigas na mukha, nakailang babae siya, pero yung babae gusto niya, virgin. Mga ganyan yung mga yan eh. Kasi nasa ano natin yan. Kaya mag-ingat kayo mga babae. Men, nakikinig ba kayo? Mahalaga kayo kung pahalagan niyo yung sarili niyo. At parang ruby daw, alam niyo yung ruby, yung diamond, nagmamahal palalo yan. Pag na-mina yan, medyo mapangit actually yan eh. Pero yung mga galing kasi tumingin, oy, ruby to. Pero lalong gumaganda yung value, tumataas yung value niya pag pinaan. Bago i-polish, kinakat. Pag magaling yung nag-cut, magaling yung nag-polish, lalo nagmamahal yan. So, ganun din mga babae. Wala sa notes ko actually ito kasi yung utak ko nasa inyo eh. Para pahalagayin nyo inyong pagkababae. Amen? So, saan kayo kinakat? Bukod sa church, sa bahay nyo sana. Kung maayos na mga Kristiyano, matalino yung mga magulang nyo. Kung hindi, sa church sana. So, pagkatapos kayong hatiin, ibig sabihin nun, tinuturuan. Kaya ngayon, iba kang manamit sa iba kang magsalita sa iba yung lugar na pinupuntahan mo kasi ginagabayan ka. And then, ipapolish ka pa ngayon. Tataas ang value mo. Amen? Amen. Sana ganun ang ating ano. Doon pala tayo sa number 1. So, number 1, lalo pag nanay ka pa. Yung iba gusto, ayaw na mag-asawa kasi gusto maganda-ganda lang, ganda-ganda. Itatanda ka rin, ang hirap i-maintain niya. Again, ang value mo sana sa Panginoon tsaka sa asawa mo, sa pamilya mo. Pag naging faithful ka sa pamilya mo, gagalangin ka niyan. I'm getting ahead of myself, pero kasi yun ang point number 1 eh. Okay? Kung gusto mo maging fulfilled woman, mahal ka ng asawa, anak mo, hindi ka pagpapalit, be this virtuous woman. At mahirap hanapin. Doon, again, isa relative kasi itong mahirap hanapin eh. No? Kaya nga, I believe, marami sanang virtuous woman, yun ang gusto natin. Pero kasi nga, yung mga lalaki, maghahanap at isa lang, sana ikaw yung makita niya na they're fine. Amen? Na maayos ha. Number 2. Verse 11, sabi dyan, the heart of her husband. So again, assume agad yung buhay natin mga babae, kayo. Doon sa end state na may pamilya kayo. So yung husband nyo ngayon, pag maayos kang babae, sabi dyan, the heart of her husband that safely trusts in her. Kaya point number 1, again, kung gusto mong mahalin ka na asawa mo din. So again, kinukuban na yung lalaking mahalin, pero mas minamahal ka kasi pag ikaw yung tipong ganito. Kaya nga dinidescribe natin dito. Kaya point number 2 natin is intimate confidant. May pag sa intimate, ano ba yun? Sa loob, di ba? Kaya sabi niya, heart. Ano ba yun? Tama, di ba? The heart of her husband. And then, confident, pinagkakatiwalaan ka. Nakakita ba kayo ng mag-asawa na walang tiwala yun sa isa't isa? Saan mo ginawa ng pera? Magpera na usapan niya kasi nag-iirap ako dito tapos ginagastos mo lang kung saan-saan. Ako, isa sa madalas, pinag-aawayan ng mga mag-asawa. Amen? Pero pag maayos ka nga doon, babae, ikaw ay talagang pinagtitiwalaan ng asawa mong lalaki. Ay, nag-abroad, kaya hindi ko ano yung abroad. Kaya sabi natin talagang walang abroad. Mga seaman, ganyan. Naku, laki ng pera niyan. Kasi papadala na sa'yo. Uy, pera ka na. Sa mga gastusin yun. Iba talagang mga makamundo. Okay, huwag natin gayahin, pero nakabalita yan, totoo yan. Alam mo ginagawa ng mga siraulong babae? Nanlalalaki. Kasi seaman eh. Kaya magpunta ka lang sa lugar na wala nakakilala sa'yo. Lumandi ka doon, may pera ka, patay na, kawawang. May kwento dyan, di ba? Sino yung kwento nun? Hindi kawawang kaway boy, yung... Napakasakit. Kuya, ang kwento nun, hindi nyo na alam eh, napakatagal na kasi nun. Pero ang kwento nun, gano'n, nag-abroad, si lalaki, at nabuntis yung asawa niya. Ay, napakasakit talaga. Ngayon, ang tanong ko naman, ganito, paano pag nakita ang asawa mong gano'n ka nga? Amen? Hinahanapan ang resibo, wala akong mapakita, kesyo
10,000 isang araw ginagastos mo. So, pala yung gagawin sa'yo nun. Bandang uli, di ka na pagkatiwalaan. Amen? May kinig ba kayo? Ang dami sana kukuha dito ngayon. Pagbabawalan ka, titipirin ka niyan, sinong talo bandang uli? Sa halip na ikaw relax-relax na lang sa bahay, walang tiwala sa asawa mo, bandang uli, siya din, ganun din, baka mamabae rin, ganyan-ganyan. So obviously, hindi tama yun, pero nangyayari kasi nga, minsan komplikado yung buhay. Pag sumunod sa Panginoon, kala mo simple lang, hindi ka na pagkatiwalaan. At actually, hindi pa yung pinaka-ano ko eh. Sabi dito, the heart of her husband. So, hindi lang to pera. Though isa yung pera talaga sa, obviously na, kailangan mapagkatiwalaan ka. Amen? E paano pa yung mga, ng asawa? For example, meron siyang mga pangarap sa buhay, mga malalim na desires, at plano, at kalungkutan rin. Sa palagay mo, ipagkakatiwala sa iyo kung hindi ka karapat-dapat. Ano mangyari sa inyo? Para na lang kayong showbiz. Hindi kayo nag-iiwalay for the sake of the children. Hindi maganda, amen? Pero kung ikaw ay mapagkakatiwalaan, maganda yung inyong pagkasama, walang sa inyo, walang magpapahiwalay sa inyo. Malalim ang inyong pinagsamahan at maganda. And number 2, intimate, confident. And sabi dito, dito pa rin sa point number 2, she will do him good and not evil all the days of her life. Ganyan po yung dapat, again, ganyan naman talaga dapat, amen? Imagine mo yung lalaki, nagpapakahirap din, nagtatrabaho para sa inyo, sa pamilya. Gawan mo rin siya ng mabuti. Kaya doon nabibuild yung trust. Pag nakita nung lalaki na yung mga anak nyo, hindi mo inaasikaso, isipin nun, pakasama ba bakit ako maganya? Nagloko na lang din ako. Hindi lang niya maisipan yung normal yun. May mga balkada pa yan. By the way, huwag tayo magbalkada. May magkakaroon na idea yan. Kahit walang balkada yan, sa internet lang magkakaroon idea na, lalo pag nahihirapan na rin sa trabaho, saan ba mapunta yung pinaghihirapan ko eh? Okay nyo? So kaya mga babae, maganda, pag nakakuha ka na ng medyo matinong lalaki, walang perfectong babae, walang perfectong lalaki. Pero kaya nga, inaaral natin yung pwede natin gawin. Dapat mapagkatiwalaan ka, gawa mo siya ng mabuti. Medyo lagi ko na iaalala si Pastor kasi ang illustration na lagi. Siguro marami sa amin gano'n, hindi ko rin alam. Pero kahit daw lasinggero daw. Pag ganyan na yung kwento ni Pastor, nagtatawanan na yung iba eh. Hindi ko alam, pero iba alam ko rin siguro. Ang kwento daw, kahit umuwi ng lasing, huwag mong sigawan. Pero parang yun ang gusto mong unang gawin eh, amen? Loko-loko to ah. Alam mo, mayaman tayo, painom-inom ka pa dyan, pulutan, yan. E sabi ni Pastor, gawan mo lang na mabuti, di ba? Punas-punasan mo, kahit puro suka yan, punas-punasan mo para siya ay, yan, parang ganon. Gawan mo na mabuti. Pero sana naman, wag na ma-extreme ganon mangyari sa atin, amen? Ano yung mga pwedeng magawa o hindi magawa ng lalaki pag may asawa na kayo? Ang dami yan, amen? May expectation ka, gusto mo may magandang cellphone din, yung asawa mo, hindi maibigay ko na. Gusto mo flagship eh. Gusto mo Apple. Ganun din naman yun. Ay, kung ano yung kaya lang, huwag kang mag-expect naman na gusto mo naman baliin na ng lalaki yung likod niya para sa cellphone mo at saka reband mo na gusto mo sa Davis ka. Namatay na pala yung sino? Davis yun, letter D. David's Salon, ewan kung bading yun. Anyway, kung gusto mo David's Salon ka, parang 12,000 yung nakakita ko nung huling Isang gusto ko lang hindi ako papariban Illustration lang ba? Illustration. Pambisin ako pumupunta dito sa 12,000, papariban. Bali yung likod ng asawa mo doon. So, gawa mo ng matino para kayo ay yung nagtitiwala ka sa bandang uli, matandaan na kayo, hindi kayo mag-iiwanan, hindi kayo magmumurahan. Mag-iiwanan sa crucial moment ng buhay nyo, doon kayo mag-iiwanan. Habang lumalaki yung mga anak nyo, kailangan pa rin na supportan yan, sana, kahit paano, yung mapamana ka man lang dyan na maayos na, pangaral man lang yung buhay nyo, kung naghiwalay kayo, wala. Madadagdag yun sa kanila.
Ngayon, again, kung ganun yung kalagayan natin na kaya may church. Amen? Dito makukuha yung solid na instruction sa buhay galing sa Diyos mismo. Pero, sabi ko lang, mas maganda po pag maayos sa pamilya nyo hanggang sa mga anak nyo po yan. May makikinig kayo mga testimony ganyan, di ba? Iba nga nag-celebrate pa ng 25th anniversary. Andun na yung mga anak nyo, magpapatotoo yun. Kaya pinagpala po ako sa buhay ng tatay, nanay ko. Gusto ba ganun? Kaysa yung hindi, malungkot. Yan. So, number 3. Ito na po yung medyo mahaba. At again, kung feminist ang utak nyo, medyo baka ayaw nyo itong term na, point na to, no? Pero sa 13 to 16, di ko na isa-isahin. Binasa natin kanina eh. Dinidescribe kung paano magtrabaho po yung babae. Nung panahon po nila, wala pa pong ukay-ukay. Kailangan nila minsan ng talaga, yung mga talagang olden times talaga, na gagawa mismo sila ng damit. Yan yung mga tapestry, sabi kanina, mga bonnet, nagagawa yung bonnet. May bonnet, may panggawa na yan ngayon eh. Ginaganyan lang, oh. Chika. Ginaganchilyo na. Nagano. Para hindi ka malamigan. So, kaya sabi dyan, umpisa natin na siket wool. Una, hanapin niya yung materials, yung flax, ganun din po yung materials sa paggawa ng damit. Yan. And work it willingly. Yun yung point natin dito. Pwede ba? Number 3, mga babae, hindi naman din kayo magbabalat ng, sabi ko kanina, babali ng buto eh. So, meron din kayong parte. Amen? So, dapat, gusto niya maging maayos na babae, ito daw po yung gawain niya, no? So, ginagawa niya mahirap din to eh. He work it with their hands willingly. Hindi yung kailangan, hoy, gumising ka na! Kung yung babae, no? Papasok na ako, imagine mo yung malilate na asawa mo, gusto mo yung siya pa yung magluluto. Doon may mga ganun po. Kasi nga, yung mga feminist, ganun. Ayoko ng ganun. Kahit nung ako, siyempre, nasa edad nyo rin, siyempre, namimili ka, di ba? Patingin-tingin ka. Sino man mabait dito? Sino man? Pag nakita ko nang di magsasubmit, malandi at mataas na masyado expectation, ayoko na nun. Kasi bandang wala, nung gusto mo, makikipagkompetensya ka pa sa asawa mo. Hindi magandang yun, sa bahay. Anyway, kaya tanggapin po natin ito mga babae. Ngayon, gusto ko sabihin, kaya minsan ang hirap i-preach itong ganito, alam nyo bakit? Kasi nasaturate na yung utak natin sa modern media, na parang sinasabi nila kulang na lang, at yun talaga sinasabi nila. Hindi nila sabihin diretso, pero sinasabi nila, yung Bible, na yan, laos na yan. Yun ang actually yung pinaka-message nila. Pag sinabing, okay lang magtrabaho yung babae lalaki, at kung gusto maglaba, ikaw maglaba. Ikaw magluto, ikaw yung magbantay sa bata. Okay, I believe pwede natin gawin yung mga lalaki, pero default niyan babae. Kasi yun ang sinasabi sa Bible. Naintindihan ba tayo? At hindi naluluma ang Bible. Hindi siya nagkakamali. Pero yun ang mensahe madalas ng mga modern feminist movement and even sa mga churches. Kailan lang, may gusto ko palang tanong kay Badeo kung sinusundan niya yung yung mga drama kasi sa mga. So, yung ibang pastor pa, nagtuturo na ng kesyo, daw, yung mga babae, voluntary lang daw yan na gusto mong umalis ka. Hindi naman kasalanan ng babae kung ayaw niya na sa lalaki, umalis siya kasi ayaw niya na eh. Ganun yung turo. Sabi ng sandali. Sabi sa Bible, let not the woman depart. Tsaka under ka na. Hindi naman kasi ganun yung iba, pag narinig yung mga keyword na under, sumunod ka sa asawa mo, ano na yan. Hindi dapat yan, kasi feminist nga eh. Go girl, anong ganun. Pantay tayo. Pantay. Sa babae, sa Bible, ang lalaki ang ruler sa house. At ang hirap i-preach ngayon sa panahon natin, sa totoo lang. Pero kailangan. Tiwala tayo sa Bible, hindi nandito nagkakamali. Kaya ito po, yung babae ngayon, yung lalaki, trabaho sa labas of course, para magkaroon ng pera yung household. Yung babae, maraming gawain. So, kaya dito, saan na ba ako? So, isisay natin to. So, 13 to 16, she's like the merchant's ships. She bringeth her food from afar.
Ibig sabihin, siya rin yung appointed sa pagkain. At minsan, kailangan niya mag-explore kasi saan tayo makakuha ng mas ayos na pagkain. No? Ako, di pa nga masyadong mahigpit. May kilala mo tayong pastor na talagang gusto niya. Huwag kang bibili ng ready-made food na. May mga ganun. Kasi lutuin. Kasi ano naman talaga, nutritious naman talaga at mura pa. Kasi mahirap talaga para sa babae. Pero, ganun eh. So, minsan, malayo pinanggalingan. Pero, para sa kanyang pamilya, layo naman gumising ka na maaga. Kasi sabi, she rises up while it is yet night. Diba, sakit po sa mata ng babae, tanghali ng gumising. Tandaan niyo mga babae Kasi yung lalaki, pagod yan sana. Again balance to eh. Kasi minsan may tamad dun eh. Ayaw mo rin pagsilbihan. Ngayon, babalik yan, no? So, kaya mas maganda, pag lingkod mo yung bawat isa. Again, ideally, pinag-usapan natin ngayon. So, kung malayo, pang gagalingan maraming kang gagawin, gumising ka na maaga. Kwento ko na sa inyo, again, syempre kasi, mga asawa natin babae, pag bagong kasal kayo, parang prinsesa sa bahay nila. So, kaya nga hindi rin dapat kayo prinsesa sa bahay nyo. Amen? Pinapractice nyo na maging nanay. Naintindihan nyo ba? Pag nag-asawa kayo, ano ba ang klase babae ito? Pasok na ako, wala pang pagkain. Bumili ka na sa Jollibee. Mahal. Saan mapupunta sa doon na lang. Ayos ka. So, ganun. So, huwag nyo nga hayaan na kabusita kayo dahil yan sabi sa Bible eh. Gumigising siya ng maaga and give it meat. Meat po ay pagkain. And portion to her maiden. Kung sakali may helper ka pa, ikaw rin yung magplano nun. Makapakain sila. She considered a field and bought it with the fruit of her hands. She planted a vineyard. So, kung uso actually sa panahon natin ito ngayon. Mura ang pagkain ngayon pero namamanipulate po. Medyo sabihin conspiracy na pero totoo po yun. Kaya yung mga grupong pinapakinggan ko, ganun ang maganda. Kung meron kang gamitin mo yan. Libre pa, nutritious pa, hindi pa kayang tawag dito, pamahalang kasi ikaw yung nagtatanim mismo eh. Sabi dyan, kung kailangan magtanim. Hirap na, hindi rin. Kung pagtanim ka, tutubo na lang yan eh. And then, she girded. Dito tayo sa, lagpas tayo sa 17, may ibang point dyan. Sa 18, sabi dyan, the same, hanggang point natin pala number 3. Number 1, very precious. Number 2, intimate, confident. Number 3, producer and worker. Okay? Kala ko lalaking worker sa labas. Sa household, babae ang dapat mag-meet ng pangailangan ng pamilya. Okay, mabigat ba? Ganun talaga. Ganun masaya yan. Saan ba ako? So, ayan. So, you perceive it that her merchandise is good. Her candle goeth out not by night. Obviously, nagpaplano to. Hindi yung, wala na tayong bigas. Ngayon ka pa nagsabi. Isa oras ng gabi. Dapat maano ka, alam mo yung dapat maayos kaysa sa pagluluto po, kaya masarap daw yan pag fresh ang ingredients. Okay, hindi ako nagluluto, sorry, pero natin sila ko yung mga details. Enough to preach, no? Yun ang totoo. Kaya magplano. And then, 19, sabi dyan, she layeth her hands to the spindle and her hands hold the distaff. Ano yung spindle, pastor, tsaka yung distaff? Ito po hindi madalang sikat ngayon kasi nga ang mga tao ay bumibili ng damit, gawa na, ready to wear. Pero yun nga, pag spindle, hindi ko exactly alam yan. Basta yung distaff and spindle, ang alam ko, gamit niya sa pananahi. Naku, napakahirap manahi. Ibig sabihin lang, pwede mong ikumpara sa panahon natin ngayon na dapat masipag ka talaga kasi kailangan manahi. So, dapat metikuloso ka, kung ano yung mapakabuti sa pamilya mo. Sensitive ka doon, ano yung mapabuti, ano yung kailangan ng asawa mo, ng anak mo. Dapat kang maging masipag. Tuloy ko lang. Talon ulit tayo sa 21. Sabi niya, she is not afraid of the snow of her household. So, salamat walang snow dito, pero may ulan. Kaya ano yung mga nanay, payong ka ba? Si Stephen noong una yan. Naramdaman ko yung paiging nanay ni Mamian. Kasi dati, dito lang sila sa bahay eh. Nagigising na maaga, Stephen, meron ka bang ganyan? Hindi pa marunong yan sa labas. May payong ka ba? May pampalit ka ba?
Eh, paano pag malamig? Nakahanda yung scarlet, kung ano man yan. Basta meron siyang panglamig. Hindi siya takot sa lamig kasi nakahanda na naman siya. Kaya, again, ang point natin ha, producer, worker, that meets the needs of the family. She maketh herself coverings of tapestry. Her clothing is, namaya na yung clothing is food. Hindi, yun na rin. Ibig sabihin, yung tapestry nga, ito po yung parang, alam ko, yung mga ginaganchilyo din at basta mga bagay na pwedeng sapin sa ano, di ba? Basta yung bibigay ng comfort sa pamilya. Yung lalaki lang yung magpo-provide ng bahay, pero yung mga maliit na bagay, pero kailangan pa rin natin, gusto natin, mga bata, di sinisipon. Yung babae nagpo-provide yan, amen? Pero bago matapos yung 22, sabi niya, her clothing is silk in purple. So, ano sabihin nun? Mayaman ba to? Actually, may sinasabi dito, parang hindi naman ganun kahirap to, hindi rin mayaman. Pero may pera to, kasi sabi niya dito, bumibili siya ng lupa eh. Sabihin again, planning yan, planning. Pero ang nakita ko dito sa her clothing is silk and purple, ibig sabihin, hindi niya pinababayaan yung sarili niya. Amen? Huwag kang losyang na iwan dyan. Kaya din ako pinapansin asawa ko dahil sweet na sweet dati sa akin. Ako yung baka sa sobrang mo, trabaho naman, hindi mo na naasikaso yung sarili mo. Kaya kailangan i-maintain mo na yung sarili mo. Amen? Yung silk and purple po kasi parang yan eh. Yan yung mga madalas na banggit sa Bible times ng magandang bagay, magandang klase ng material. Amen? Pangmayaman actually yung purple. Pero minsan, kahit po mahirap, nakakapagtabi yan para sa kanyang sarili. Para hindi ka naman masyadong nagkakaintindihan? So, i-maintain mo na yung sarili mo na ikaw ay maayos. And ito yung magandang bago tayo sa ibang part, sa ating producer and worker, talon tayo sa 1 Timothy. 1 Timothy 2. So, ilang libong taon after ng Old Testament. Sabi po dyan, and Adam was deceived, but the woman. Ulitin ko. And Adam was not deceived. Kinukumpara po yung lalaki sa babae dito. So, ngayon, ay basa nyo nga, ready, go. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety. Okay, so sa context po dito, pretext dito is kinukumpara nga po yung lalaki sa babae. Bakit ang ruler dapat lalaki? Kasi po ang na-deceive daw yung babae. So alam ko maraming babae matalino din, pero parang generalize ni Paul dito na malinaw nga naman talaga pag tinignan mo sa origin, sa Genesis, ang una na loko yung babae. Kasi mas mahina talaga, sinabi rin sa 1 Peter ng babae is the weaker vessel. Kaya ngayon, pero itong verse 15, yung papasok natin yung topic natin kanina, point natin sa producer and worker, sabi dito, notwithstanding, okay, kahit ang babae ang unang naloko, siya ay maliligtas in childbearing. So I believe, kahit ako binabasa ko to, hindi malinaw exactly at malinaw at madaling intindihin yung sinasabing maliligtas siya sa panganganak. Ano yung sabihin nun? Sige nga, paano ko maliligtas sa panganganak? Tsaka obviously hindi ito kaligtasan ng kaluluwa ha. Pero pag ikaw daw yung nanganak, ikaw yung maliligtas, saan? Hindi sinabi. Pero pwede nating i-surmise at i-conclude na pag ikaw pala ay nag-childbear, nanganak ka, saan ka maliligtas? Tingnan natin kung meron dito. Ito yung context ito, yung kaya yung walang pastore. Yung mga babae daw ay silent, dapat, especially sa church, at even sa bahay, siya ay dapat subject. At ginagawa niya ang dapat niya gawin sa bahay. Ang tanong, pag wala kang anak, anong gagawin mo sa bahay? Yun. Idle ka. Puro ka Facebook, puro ka Korean novela nun. Wala na mga anak ko, ganyan. So, aatakayin ka ng kaaway.
Parang sa Garden of Eden. Maloloko ka, puro chismis na lang alam mo. Kasi wala kang anak. Kasi ang anak, nakuha nyo kung saan pupunta, abangan nyo lang. Anong kinalaman ng kaligtasan sa nanganganak? Pag may anak ka, may gagawin ka. Hindi ka idle, and therefore, maliligtas ka sa mga ganong temptation na mag-chismis, Madalas po yan sa Bible, even sa atin. Diba? Wala namang lalaking, ano yung pangalan nila dun? Marites, salamat. What Marites? Hindi, pangalan lalaki dito. Iba na yung mga Mario. Kasi kahit sa Bible, kahit sasabihin sa mga, sa Timothy rin yun ang madalas temptation niya sa babae. Kasi nga yung lalaki, nagpo-provide na, may kakainin na kayo, anong gagawin mo? Pag wala kang anak, isa lang. Okay? So kaya, balik tayo dito. Tinutukoy na sa in childbearing dyan, pag marami kang anak, at least enough huwag naman sobrang dami na hindi mo kaya. Pero, ganun yun maliligtas ka sa mga hindi mo dapat ka-involveban. Like chismisan, at puro pasosyal, puro kalandian, maliligtas ka dyan. Yan ang sinasabi nyo. Kaya balik tayo kanina, in relation to that, sa verse na tayo? 27 actually. Sabi dyan, she looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Saan bakery nakakuha yan? Okay, ginagamit niya lang po yung talinhaga kasi nga parang pag kumakain ka kasi, di ba masarap, ganyan-ganyan ka lang kain Pag bread of idleness, ibig sabihin, gusto mo na, nakaugalian mo na maging idle ka, walang ginagawa, kasi walang anak, walang inaalagaan. Ngayon, malalaglag ka sa tukso ng kaaway. Ayun mga babae. Kaya ngayon, itong mga sinasabi natin dito na sabihin, ayoko niya, pastor. Mo pinipreach yan, yung mga ganyan. Di ba na ngayon, bibili na nga lang ng damit sa mall Pag ikaw ay iniisip mo yung kalagayan ng pamilya mo, syempre ayaw mo ng mahal. Hindi naman kailangan, mayroon pala sa Marikina. Kaya ngayon, yung mga suit namin, ganun lang nagsawa rin ako. But konting-konti lang, kuwang-kuha rin ng Taytay tsaka ng Marikina. Ito, maniniwala ba kayo Marikina to? Do dati kasi yung kaya nakakuha dito, may sinabi rin dito na balikan ko lang yung mga binabanggit dito na kesyo para siyang merchant. Paano kumikita ang merchant? Buy and sell. Paano kumita ka? Bumili ka, bibenta mo lang, bibili ka ulit. Paano talaga kumikita yan? Sa tubo. Paano lalaki yung tubo mo? Paano mo malaki yung market? Pero ikaw yung kontrolado mo. Ito na, sana magkaroon kayo ng mga idea dito na. Buy and sell. Dapat yung market mo, syempre malaking kita, and then yung buy, parang malaki margin of mura. At alam niyo ang market talaga, ganun niya. Kaya bakit? Sino yung bibili sa kung mamura para sa Marikina at maganda? Sino bibili sa SM? Yung mga tamad-tamad. Gusto movie, and then ang ganda nito, meron sa Marikina yan din. Dito na ako kahit doble ang presyo. Kung iniisip mo yung pakapanganan ng mga anak mo, pwede magamit yung kung yung talaga sweldo lang ng asawa mo, ganun lang. Tulungan mo in such a way na magaling kang mag-spot ng mga makakamura yung mga pamilya mo. Amen? Kasi alam mo yan, kasi ako nga minsan nakakabisado ko na rin kung saan maganda may lalo si Brother James. Ako minsan tinatamad ako, pero na-realize ko, ba't ako bibili ng ganitong halaga, parehong-pareho doon, pinalitan lang ng tatak. Diba? So, yun yung equivalent po sa panahon natin ngayon. Kung di man kayo nagdanahi, kung meron kayong time sa pamilya nyo, at iniisip nyo yung kapakanan ng pamilya nyo, yung tsaka yung asawa mo lalaki, para di naman mag-corrupt, something.
maghanap ng madaling pera, maghirap ka rin within the family. Saan na ba ako? 27, di ba yan? So, not idle. Ugaliin, especially mga babae. Ganun din lalaki, ah. Obviously, yung lalaki yung pinaka dapat nakikitaan tayo ng kasipagang, katsagaan, sa trabaho. Yung babae ngayon, huwag niyang gawin ng reyna. Pero, nagtatrabaho din kasi nga, inaalagaan yung mga anak. Amen? Sa inyo mga strong points actually dito, kaya minamadali ko yan, pinapasok ko yan. Kasi dyan tayo tinitira ng kaaway. Ibig sabihin, pag na hindi mo yung mga kababaihan, hindi mo makuha yung kanilang buy-in ba, na tama pala sinasabi ng Bible, tapos ka na. Sabihin lang yan, pastor, modern times na ngayon, applicable yan. Talo na tayo. Pag ang tingin na ng church sa Bible is huli na yan, hindi natin kailangan yan. Patay na tayo dyan. So, yun po yung point natin doon. Next, ulitin ko, number 1, precious, very precious. Number 2, intimate, confident, babae. Number 3, producer, worker, and by the way, kahit sa trabaho, ganyan po yan. Sino yung hinahanap na trabahador? Marunong, may experience, yan. So, ganun sa bahay. Pastor, ano, asawa ko, may experience na. Sa trabaho lang, hindi sa ayokong kumuha ng babae na may experience na ibang lalaki. Ayoko ng ganun. Pero sabihin nga, yun nga, babae sa bahay pa lang. Tanungin mo agad. Kakampi mo yung mga magulang niyan. Ito bang si, nauutusan ba to? Ano ba magluto to? Paano mo lang paano mo lang, huwag mo papahalata kasi iba naman ang ganitong ng mga babae. Hindi naman ata asawa mo ang hinahanap, katulong eh. Pero sa totoo lang, yun talaga eh. Kaya helpmate nga eh. Matalino ka, lalaki, ganun din. Medyo pasimple ka, anong klaseng babae ba to sa bahay? Baka prinsesa yan, ayoko niyan, patay ka dyan. Okay, so producer, worker, meets our needs. And number 4, bilisan ko na po. Verse 17, nilagpas natin kanina kasi ibang point to. Sabi dyan, she girded her loins with strength and strengthened her arms. Sino yung weightlifter na? Yung aking memory, punchline sana eh. Hindi to si Heidelin ha. Pero dapat malakas ka rin. Amen? Hindi yung ihina-hina ka, may gabundok na labada. Hindi mo na mag-church. Ano gusto? Bakit mo inipong kasi? Amen? Mayroon namang washing machine. Ganun talaga. Ang hirap pa daw. Ang hirap palang maglaba. Kaya malakas din yung mga bahay. Magpiga pa lang eh. Ha? Grabe. Grabe pala yan. Magbuhat pa ng anak. Ganyan kalaki. Oh. So, dapat mga babae, malakas din tayo. Ngayon, obviously, papasok natin dito yung spiritual. Okay? So, may mga anak kayo. At tayong kwento nga sa isang inahangakong pastor, unfortunately, yung mga anak niya, naalagaan naman, matalino naman, nakapag-aral. Ang problema, naging loko-loko din. So, ganyan po yan, lalo sa kapastoran. Dama yung church, di ba? Pag ganon, yung anak ni pastor, ganyan eh. Yung mga mahina dyan, di naintindihan na bata lang din yan. Titingnan niya, ayoko na Diyos yun, nakakuha tuloy yung dahilan. Kaya dapat ang babae, malakas. Amen? Spiritually. At physically rin. Biruin mo, gusto mo ng asawa mo magkaroon tayong anak. Meron akong ganyan eh. In the first place, ayoko na rin sa'yo parang ganun. Nakilala akong gano'n, I believe, yun ang isa sa mga pinag-awayan nila kasi ang bihira, magbubuntis pa lang, gastos na. Special case, lagi. Alaga ng doktor. Tapos nakikita niyo yung kapitbahay niya, mabihira, hindi humihinto ah. Ano mangyayari sa'yo doon? Hindi ka, mababa yung tingin sa'yo, amen? Kaya mabayan, alagaan yung katawan nyo. Kasi kailangan yung lakas pag manganganak kayo, dadalang tao, amen? And then again, spiritual. Dapat alam mo yung Bible verse na yan, amen? Amen. Pastor, mga lalaki lang naman eh. Sino magkaturo sa mga batang makukulit? Kung hindi solid ang pangunawa mo dyan, hindi nga, ikaw yung lagi kasama ng mga bata. Tapos ano ka, puro Facebook ka.
Sabihin ng mga babae, okay lang pa, mga babae, ganyan lang pala eh. Ganun din ang hahanapin nila. Magiging mababa yung standard nila sa babae. Yung lalaki yung anak mo. Dapat malakas, okay? Hindi ko na ano yun, pero yun. Number 4, she is strong and our strength. By the way, kung malakas yung babae, di ba na-inspire ka rin? Yung nanay ko, hindi kami give up, di ba? Kasi yung babae nga ganun, ang kwento is lalaki, pero inahon kami ng aming nanay. Di ba, mahiging kalakasan mo ngayon nanay ko, yun gusto mong sabihin. At kung personal na kwento nga po, no? Wala naman si daddy dito, pero baka nakikinig. Nakita ko sa mother ko yun, kasi hindi rin perfect yung kanilang pag-asama. Hanggang huli ay kahit paano, nung kinasal nga ako is, kahit paano, pinaglaban ng mama ko, mother ko. Man, nakita ko yun, napaka-importante pala, nung gagawin ko, wala man lang akong ano. Kaya sa tao at ewan. At yun. So, kailangan pa rin ng anak nyo ng lakas nyo. Amen? Amen. Isang oras na tayo. Bilisan ko na lang yung another 3 points. Verse 23. Her husband is known in the gates when he seated among the elders of the land. So, bukod sa very precious, intimate, confident, producer, worker, strong, and her strength, she brings honor. Alam niyo honor? Ginagalang yung asawa niya kasi ginagalang siya ng asawa niya. So, ulitin ko ginagalang yung lalaki sa society, sa community, kasi alam niya, hindi under the saya, di ba? Ginagalang rin kasi lalaki sa tahanan nila. Imagine nyo, napakalaking kasiraan niya kahit sa kaninong lalaki. Eh, may kwento sa Bible niya, di ba? Kung naalala si Esther and si Ahasuerus, tsaka yung asawa niya si Vashti, yan. Diyos-Diyosan pala yung Vishnu, no? Si Vashti, pinatawag, ayaw. Parang anak ko, tinuturuan ko sumunod. Halika dito, yan. Eh, yung asawa niya, tinatawag niya ayaw. Nabastos ngayon siya. Anong ginawa niya? Loko-loko din siya. Pinalitan niya ng asawa. Pero gusto ko sabihin dito, pag yung asawa mo, ni sa bahay niyo, hindi mo siya magawang galangin, respetuhin, at paglingkuran, ano sa palagay niyo sa society? Diba? Kahit sa church, lalo na. Napaka-importante. Eh, pastor, di makamasad yung ano mo eh. Sutang nga ng asawa mo eh. Yung mga napansin nila yan. Kaya again, number 4, number 5, na virtuous woman, ano yung value niya? Nagdadala siya ng honor sa kanyang asawa. At gaano kahalaga yun? Napakahalaga nun. Yun lang, number 5. So, nabanggit ko sa inyo lagi, sabi nila, totoo to, even sa Bible, tsaka even sa community, even unbelievers, ang pinaka, kailangan daw ng babae sa lalaki, ano? Sa hindi yung pogi, ano lang yung, suporta, stability. Obviously, provider. So, ang babae, doon nakatingin niya matalino, ha? Alam niyo na. Ako, hindi yun mukhang pera, hindi. Normal yun. Okay. Hindi naman mukhang pera, pero tingnan mo naman. Saan tayo pupulutin yan, di ba? Yan ang pinaka-important. Nakikinig ba kayo, mga lalaki naman? Kaya yun yung unahin nyo sa buhay nyo. Dapat stable yung pamilya nyo, yung babae. Siguraduhin mong hindi siya yung tipong uncertain yung kanyang future sa'yo. Pero alam niyo yung kabaligtaran naman, ano yung gustong-gusto at kailangan ng lalaki sa babae ngayon? Ha? Sabi ni ba, dahil maganda ako, hindi, mababaw yun. Kasi maraming maganda, tsaka pag tumanda ka, yung iba na yung maganda. So, pero kailangan talaga respect, tama yun. Malalim mga pangangailangan ng lalaki dyan. Nakikinig ba kayo, babae? Huwag yung bulahin ha, pero minsan gano'n. Hindi yung pogi, pero talagang mahalin mo siya, supportahan mo siya. Kahit minsan mali yung desisyon niya. Kasi kailangan niya mag-desisyon eh. Paano kung sablay talaga, supportahan mo pa rin. Pero, gamitan mo ng wisdom, bigyan mo ng konti-konting suggestion. Huwag mong papangunahan. Kasi mawawala sa kanya yung ganong honor. Sana nakakuha nyo yun, lahat yan para sa inyo. Malayo, maharating yan.
So number 5, ang value niyan pag nagbibring ng honor sa pamilya, especially sa kanyang asawang lalaki. Last, second to the last. 26. She opened her mouth with wisdom, and her tongue is the law of kindness. Alam nyo, again, ang lalaki ang pangunahin talaga sa lahat ng bagay halos sa pamilya. So that matalino ka, kind ka rin, pero may mga balance. Naalala yung kinento ko sa yung nakabangga sa akin. Sabi sa inyo, iipiting ko sana kung di dahil sa asawa niya. Buti kasama niya asawa niya. Ay ba naman? Sige, laban na tayo sa husgado. Sige. Ay sabi ng asawa niya, pasensya na po kayo. Wala po talaga kaming ganyan. Pwede po ba ganyan na lang? Ako, ayoko naman po. Ano tawag ito? Abala. O sige. Tapos. Kasi matalino yung babae. Parang si Abigail din. Alala nyo kay David, Abigail, and Nabal. Papatayin na eh. Nakulo ko to parang road rage siguro. Road rage. Si David, ano yun eh. Man of war. Yabang naman itong ginawa na siya ng pabor. Hindi niya alam. Magaling si Abigail. Kaysa magkapatayan dito, siya na yung gumawa ng paraan. So, ang point number 6, obviously, alam niyo na, bearer and dispenser of wisdom. Kasi ganito po yan. Again, kung matalino yung lalaking asawa mo, ikaw yung laging kasama ng bata. Ikaw yung lagi sa bahay. May mga kapitbahay kayo. Sino makipag-usap dyan? Lalo sa mga anak mo, tinuro naman na sa inyo. Kasi sino nga yung laging kausap? So, sino magdadala at magbibigay? Kaya pag ito again, ideal woman, dapat matalino ka. At yung bibig mo, maayos yung lumalabas. Hindi ka buhangera. Hindi ka butanggera. Hayaan mo na sa lalaki pag kailangan ng konting puwersa. Amen? Manakot, ganyan. Kailangan, yung lalaki, ganyan. Ayan. Kaya ng babae, gamitan mo wisdom parang Abigail nga. Hindi ko na kunento dito kasi dahil yung babae, matalino, pero kind. Pag nagsalita. Kasama po yan. Minsan, observan niyo yung politiko. Diba? Mga bolera. Kasi ang laki ng nagagawa nun. Okay, magpolitika. Pero yung kailangan natin nun, babae ka pa naman. Gamitin mo yung, yung lakas mo, yung, wisdom mo, at yung role mo. Ikaw yan eh. Kaya po kahit mga presidente po, mansin nyo, minsan ini-research ko minsan kasi yan eh. Para effective yung kanilang administration, yung lalaki yung sa mga importanteng bagay, importante din naman sa babae, pero madalas yung mga humanitarian efforts, ganun yung mga lalaki, mga babae, I mean. Kasi bagay yan sa inyo. Hindi nabanggit ko kanina yung sa poor, di ba? Hindi ko nabanggit yung kanina, no? Pero yung sa strength, no? Extend na tayo konti, ha? Busog-busog naman tayo mamaya. Sa 17, ang sabi po dyan, she girded herself with strength and strengthened her son. So malakas siya, pero sa verse 25, strength and honor are her clothing. Nasaan yung tumutulong siya? 20, yan. Sabi dyan, kung malakas na siya, sabi natin may kakayanan na. Amen? Mga babae, si asawang lalaki, talagang established na yung pamilya. Si babae, anong gagawin? Tumutulong. Ba't tumutulong? Importante ba yun sa pamilya? Nakakatulong ka? Pag tinignan mo, parang hindi na eh. Kasi established na kayo, pero again sa politiko, ginagamit nila, alam nila, kahit sa kumpanya namin, alam nyo ba, kahit sa Smart sa amin, meron kami mga arm dyan, yung mga community program. Bukod yung iba, minsan nakakatakas ng tax. Mali din eh, pero tumutulong sa community. Bakit? Hindi lang sa good, anong tawag dyan? Good, kasi yung image, yan. Isa yun din actually. Kaya itong mga philanthropist ko, kung makikita ng malaki yan, kasi ang image nila sa mabuting tao yan, si Villar, di ba? Kahit hindi. Pero dahil tumutulong daw sila, pero yung kanilang tubig daw na prime water ay substandard. Pero pag nakita ng tao, tumutulong daw yan.
Lalo kung totoo. Amen? Imagine nyo kunwari, dito sa church na lang, kunwari, si pastor ginagawa yung importanteng bagay sa preaching, sa church. Kasi babae, puro Facebook lang. Ano mga, sabihin, pastor, talo ka dyan, di ba? Pero kung si mamayan ay kilala, pagiging humanitary, tumutulong sa mga bata, ganun. Ay, ang ganda ng image natin. Ay, nagkakatulungan tayo, men? Yun. Kaya dapat maging wise. At again, hindi maiwasan, si pastor ay may nakalaban dahil sa kanyang preaching. Pwedeng tumulong yung babae na naman, ay, hindi po ganyan yan. Alam niyo po, kung matalino ka, matutulungan mo yung cause ng pamilya nyo. Okay? Naalala ko na yung road rage eh. Kaya nabaril din siguro yung babae. Nakita nyo ba? Pambira siya pa yung kumukuha eh. Sa halip na pigilan na lang, huwag mo nang patulan niya. Mga motor lang yun. Isang bangga mo dyan, patayan eh. Ganda-ganda ng sasakyan nyo. Anong gusto mong palabasin? Magbablog ka dahil matapang yung may baril. Nasya na, banatan. Alam niyo ba yung usapan ko? Kasi minsan, gano'n din. Alam niyo, preacher tayo, kaya minsan ano ko din. Biruin mo yung asawa mo, nakikipagsuntukan ng kinukuhaan mo pa, Mali, walang wisdom. Ang inaasahan ko matalino ko doon, mga lalaki talaga minsan talagang yan eh. Hindi nga rin dapat ito kasi isa ka pa eh. Vlogger ka ba? Kikita ka ba dyan? Tinama ka ng bala ngayon. Hindi tayo natutuwa, pero parang nakakatawa eh. Kasi hindi ka virtuous woman, wala kang wisdom, pagbanata na yung asawa mo, gusto mo mong patunayan. Macho yung asawa ko, dalawa naka-helmet, di mo nanalo yun. May baril pala. Di mo naisip na, di mo kailangan mapagbarilan, di naman kriminal yun eh. Road rage lang yan. Naisip bata. Okay, kaya bearer and dispenser of wisdom. Amen? Mga babae, nakita nyo na. Normal yun, dapat ikaw yung huwag natin patulan yan. Ganda ng estado ng buhay natin, nabaril patuloy ako, tanga natin eh. Okay, so dispenser of wisdom, especially again, yung point dito sa mga anak nyo. Yung mga lalaki, minsan talagang yan. Nasa yung ating wala. Paddle yan eh, diba? Ikaw yung yan. Mediator, gamitan mo ng wisdom, pero wag mo sasabihin din, yung tatay mo talaga, alisin na nga tayo. Wag naman ganun. Kailangan din nila yan paluin talaga kung kailangan. Pero ikaw yung gamitan ng wisdom and kindness. Amen? Kasi magaling kayo dyan, walang tatalo sa inyo dyan. Talo kami sa inyo dyan pag nagsalita na kayo malumanay at may wisdom. Parang Abigail nga, na-inlove pa si David dun. Kung alam niyo yung kwento, di ba? Ang talino nito, ang ganda pa. Ba't nakakasawa mo yun? Minsan ganun ewan kung bakit. Last point. Ito yung sikat actually dito. Kanta na naman to. So, children shall rise up, call her blessed. Yan ang fulfilled na buhay ng isang babae. Amen? Mahal siya ng anak niya. Mahal siya ng asawa niya. Nanay, I love you, Nanay. Happy Mother's Day. Amen? Pati asawa mo, Happy Mother's Day. Happy Father's Night. Yan. And then, pati yung mga nasa labas. Yung mga daughter sa labas, ay si ma'am ganyan, ay si sister ganyan, ay pinagpala talaga yan. Amen? Kasi ginagampanan niya pa, nag-i-excel pa siya. Amen? Hindi inaano yung mga pastor, pero talagang, again, napansin ko yun, pag successful yung church, yung babae talagang iba rin yung ginagampanan. Totoo po yan. Lagi yan, lagi. Sabihin ko na lang yung mga kilala ko, of course, yung mga nag-succeed sa ministry, si Ma'am Carol, magaling daw, hindi yun napakagaling sa academics. Napansin ko yun eh, pero masipag talaga, talagang nakitiguloso. Ganon din daw si Ma'am Dory, asawa ng pastor, Padua, ganon din yun. Strict din yun. Kaya sila yun napapurihan, nagiging role model. Amen? Amen? Nakikita niyo yung value niyo, mga babae? Babae lang ako eh. Sa Bible, sinabi rin dun sa Gospel, sino yung mga supporter ni Jesus?
mga tawag doon, ni virtuous woman, sabi doon, mga babae na, ang tawag doon, mga ginagalang din ng kababaihan. Yun ang suporta sa church. Kahit sa ngayon. Maraming churches nabubuhay dahil sa mga kababaihan. Alam niyo ba yun? Ang point ko lang dito, blessed and blessing. Pag ikay virtuous woman, pagpapalain ka at pag nakita ng iba yung, uy, sino mang sample natin, sinangarap maging pastor's wife dito. Kunwari nila si Pame. Ay, pinagpala ka. Ay, gusto ko paglaki ko, katulad ako ni Ma'am Mean. Di ba, ganon? Ni Ma'am Carol. Oh. Mataas yung tingin. Kahit pa, again, ang babae, may mga expectation yan sa yung lalaki. Ikaw yung tagalabay, tapos gagawin mo pa yung ganong bagay. Amen? Pero pagpapalain ka at pag pinagpala ka na, magiging pagpapala ka sa iba. Gets nyo ba yun? Yung buhay mo lang, yung narating. At of course, wisdom na naman yan. Makikita yan in the family, community, and the Lord. Huwag natin kakalimutan ng Panginoon. Sabi niya, no? Favor is deceitful. And beauty is vain. Madalas pong i-quote to. Pag hindi kayo maganda, i-quote nyo lagi. Pag medyo pero totoo rin. Sabi natin, hindi kayo ng kagandahan. Ang kagandahan daw ay walang kwenta. Maganda rin niya. Kailangan natin yan. Pero, pag kinumpara sa isang babae na hindi kagandahan pero may takot sa Diyos, pinagpala ng Diyos, siya ay pupurihin daw. Gusto mo ba ganun? Hindi yung ang ganda niya, gantong niya, vital statistics. Kaya mo na yung sa Hollywood, magbulaan sila doon. Ang talagang pinupuri, lalo sa church, pansinin niyo yan. Kaya sa magkakaroon tayo ng doon sa, makita niyo rin. Yung mga babae, talagang parte sila, napakahalagang parte ng ministry. Amen? Amen. Hindi mo ma-downplay yan, napakahalaga. Minsan nga, OA na eh. Mga asawang lalaki. Kasi di totoo nga. Nasabi ko rin sa inyo eh. So, walang pastor's wife office sa Bible pero kasi nga asawa siya ng pastor eh. So, yung support na gagawin niya sa asawa niya, makakatulong ng gusto. Amen? Yeah, blessing. So, ulitin ko lang anong halaga ng mother? Especially virtuous mother, virtuous woman, very precious. Amen. Rare. Intimate, confident, producer, worker. That means the needs of the family. And then, she is strong in our strength. Malakas siya dapat, siya rin yung maging kalakasan natin. Madalas sinasabi ni Pastor kay Ma'am Carol eh. Kasi may mga panahon na talagang sila, anak niya, ganyan-ganyan, problema. Sabi lagi ni Pastor dito nun, buti na lang si Ma'am Carol hindi bumibigay. Kasi talagang bibigay ka nun eh. Yung mga sasabihin sa ibang tao, hindi naman nila naintindihan yung mga nangyayari talaga. Amen? Tsaka pag nasa pressure ka kasi, nasa status ka, nasa place ng stressful talaga, magkakamali ka. Nasabi ko siya lagi. Totoo yan kahit saan, kahit sa mekaniko. Pag mayroong mali yung design dyan, yung nasa-stress yung isang part doon na hindi dapat, ba't kaya bumigay ito? Yung bearing. Siya yung laging inaano doon eh. Pag sira siya yung nakaka-receive ng stress. Ang hina naman ng bearing. Siya yung lagi na stress eh. Ikaw, ano ka lang dyan. Ikaw pala yung anong parte ng sasakyan ng madali lang. Buhay. Ikaw yung aircon, ikaw yung upuan, ikaw yung radyo, di ba? Madali lang sa church may mga ikaw yung taga-pakanta ka lang dyan. Mahirap ba yan? Ikaw yung taga-multimedia. Walang yan. Pero pag ikaw yung asawang pastor, patay ka na. Hindi. Kaya nga, kailangan natin biyaya ng Panginoon, Kanyang protection din, wisdom. Kaya mga babae, magpakalakas tayo, mga lalaki, suportahan natin sila. Amen? Huwag mo nang ibigay, ikaw yung babae, ikaw yung magawa niyan. I-appreciate din natin. Salamat sa mga nanay, salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng nanay. Yung design ng pamilya po, perfect po yan. Huwag natin dagdagan. Amen? Huwag tayo gumaya sa Hollywood na mayroon ditong kabit, may dating asawa, kaya siya magkasama pa rin. Yung mga ganun sa Hollywood eh. Ito nga pala yung asawa, kapatid ko sa ganyan. At masaya kami, parang Dolphy ka ba? Ang artista kasi yun eh.
Pagpanggap yung miserable buhay no. Palagi bakit sino yung matabang ano niya? Si Bandolf laging car accident. So palagi masaya yon. Hindi. Naglalasing yun, saka gayabang yun sa ano. Kasi miserable buhay. Amen? Kasi Stephen, hindi yan ano. Masaya ang buhay niya. Siya si, ano ba? Si Jared, Ay, salamat sa nanay, salamat sa Panginoon. Let's pray. Panginoon, salamat sa inyong design. Binigyan ko kami ng helpmate, ang mga lalaki, mga anak, Panginoon. Binigyan kami nanay, Panginoon, na sa simula pa lang, andun na sila sa aming buhay. Simula sa aming pagkabata, sinaga kami sa aming kakulitan, sa aming mga pangailangan. Na, again, oras-oras minsan ng mga bata, kailangan ng nanay, pray. Appreciate namin mga nanay. At sila din naman matuto, Lord, ang lumapit sa inyo, Panginoon. And they despise ang inyong design na talagang helpmeet, Panginoon, ng babae, Lord. Yakapin nila ito, Lord, na reality. Sasamahan nyo rin po sila, Lord. At bibigyan ka ng pangailangan. Bigyan sila ng maayos na asawang lalaki. Mamahalin sila. Supportahan, Panginoon. At mamahalin at bibigyan ka ng pangailangan. Mamahalin at again, suportahan, tuturuan din po, Panginoon. At protektahan especially. So I pray, bawat isa, lahat kami, Panginoon, kami lahat anak, lahat kami may ginanay, tatay, relevant na ang message, kayo pong tuturo sa amin, Panginoon, na perfecto nga po ang inyong design. Maraming salamat sa mga nanay again. Ulit-ulit kami, Lord, dahil minsan hindi namin kulang kami sa salita, Panginoon, paano matumbasan, Panginoon, ng pag-ibig na binigay nila. Ngayon, mga nanay na, Panginoon, ay magtiwala din sa inyo, matuto rin, Panginoon, sa inyo para magmahal din ng lubos sa kanilang mga asawa at mga anak. Salamat po, Lord, basbasan namin kakainin. Salamat sa church nito, Lord, kayo pong patuloy na mag-bless, Panginoon, magturo, mag-sustain, Panginoon. We pray for Pastor Lito, Lord. Mag-example din sa amin, palahin sila, magkaroon, maging successful ang meeting, Lord, sa anniversary nila. At even sa akin, Panginoon, marami pang plano sa buhay, sa church, Panginoon. I pray na tuloy-tuloy bawat isa, lalo lumago, Panginoon, magamit niyo, Lord. Each day of the week and week of the year, Panginoon, kayo magpala. In Jesus' name we pray. Amen.